Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong sagot ni Harry Roque tungkol po dun sa desisyon ng Supreme Court. At ganun din po, may mga pahayag po ang dalawang miyembro ng Quadcom na si Representative Dan Fernandez at si Ace Barbers. At ano naman yung pahayag nila kay Roque tungkol dito sa kanyang contempt or detention order, no? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers, and super thanks. At ganun din po sa mga nakakasama nating regular dyan sa ating video premiere at live streaming. And special shout out to our OFWs sa mga men and women in uniform. At ganun din po, special shout out sa mga kasamahan natin, no? Yung mga kaibigan natin dyan. Hindi ko na kayo isa-isahin, alam niyo na kung sino kayo, no? Ilan lang naman kayo. Ganon din po shout out kay Kai at kay Elora, kay Tita Aurora at sa buong bayan ng Palawan, Zambales, dyan po sa norte, sa Visayas at sa Mindanao, except sa Davao City. Ayaw ko po doon kasi takbuhan po yon ng mga kriminal. Pasensya naman po sa mga taga Davao City, no? Kasi you have Davao City, you are so very lucky. You have the former president that loves you. You have the mayor that loves you. You have the vice president that loves you. You have the congressman that loves you more. Loves you po yon. That loves you. O ganun po. Yung mahal na mahal po kayo ng pamilya Duterte. Kaya hindi ko kayo sinashout out. So ito po, no, mga kababayan. Meron po ditong quote card na posted po ito sa Harry Roque, whatever social media meron siya, no? Kasi po kung maalala nyo, ang Supreme Court po ay nagdesisyon na ibasura o i-dismiss yung kanyang petisyon para sa paghingi niya ng writ of amparo. Yung writ of amparo, no, humihingi po siya ng proteksyon. Kasi amparo sa legal term, sabi nila, is protection. Kaso po, ang sabi po, no, binabackground natin ito, ang sabi po sa statement ng Supreme Court base sa kanilang desisyon at pinahayag po ng kanilang spokesperson na si Attorney Camille Ting, hindi daw po nababagay yung writ of amparo na hinihingi ni Roque na protection laban sa House of Representatives. Kasi po, hindi naman po extrajudicial, no, yung EJK ang hinahabol ng House of Representatives o tinatakbuhan ni Roque. Hindi na naman daw po kidnapping. Wala pong ganon. There's no threat of kidnapping or threat to his life. Wala po. Ano lang po ang in-order ng House of Representatives? Di contempt and detention order. Wala po. Kaya sabi ng Supreme Court, basura. Hindi pwede ang writ of amparo sa'yo. Now, meron pa pong hinihinging hinihinging protection din. Hindi na writ of amparo. Meron pang hinihiling si Roquita sa Supreme Court. Ano po yon? Yung writ of certiorari and writ of prohibition, no? Kasi po parang sinasabi na wag siyang paatinin sa mga Quadcom hearings at wag siyang pahintulutang dalhin yung mga dokumentong kanyang ibinolontaryong dadalhin sana. No, tulad ng sinasabi ko, inuulit ko, siguro nung nalaman niya, na-realize niya after the hearing na pagmuni-muni niya na yung mga dokumentong dapat niyang dalhin at pakita ay lalong masasiliksik. At baka lalong may mga taong malalaki pa sa kanya ang madamay. Kasi mga dokumento na kung saan pwedeng mag-ugnay sa kanya sa illegal na pogo, saan ang galing yung milyong-milyong piso na itinaas ng kanyang pera.
Biruin nyo, ang initial findings lang na nakita ng Kongreso doon sa kanyang negosyo, ang pera lang nila ay 125,000. In a span of 1 year, it grew to 125 million. Kaduda-duda. And it was scrutinized particularly by Representative Jinky Luistro. O di ba, Jerbil ba o Jinky? O basta si Congresswoman Luistro. Pero nung nakita ni Roque yung mga dokumento, siguro, oh no, mayayari ako nito. Baka hindi lang galing sa illegal pogo ang transaction. Baka there's some other means pa. At maybe, baka may malaking taong madawit na naman. Mababanggit na naman ang pangalan niya. Kasi po, sa war on drugs, sa EJK, yung mga police, yung mga witnesses, resource person ng Quadcom, no, sa mga hearings na yun, ay nababanggit ang mga pangalan na yan. So, tinakbuhan niya na. Tinutuya niya pa yung mga pulis na naghahanap sa kanya. Kaya binalaan na siya ng pulis at yung mga aiders and mga kasamahan niya na nagtatago sa kanya. No? You can run, you can hide, but not forever. Ganun po yun. Diba? So, dito, yung latest statement niya, eto po. On the latest Supreme Court decision, ito galing kay Harry Roque. We accept with all humility the decision of Supreme Court to dismiss the petition for amparo, even as we remain hopeful that the court will continue to look into the rest of our prayers that the Quad Committee's investigation, which we maintain is no longer in aid of legislation. We hope the House of Representatives will file its comment within the period fixed by the court so the petition can be resolved forthwith. Ito po yung sinasabi ni Roque kasi daw naniniwala siya na ito daw pong paghahabol sa kanya, lalong-lalo na dun sa dokumento, ay naniniwala siya na hindi na to in aid of legislation. It is persecution na. Prosecution na. Kaya nga sabi niya, dalhin nyo sa tamang pamamaraan sa korte. Pero nangako kay. You are under oath that time. Lawyer ka, alam mo yan. Nangako ka. Voluntarily. Sabi mo. Ngayon, sinasabihan niya pa ang House of Representatives na sana sumagot kasi pinagkokomento po ang House of Representatives lalo na dun sa Quadcom kung sino man ang dapat sumagot dyan. Sabi ng Supreme Court, sumagot kayo dito sa petisyon na dalawa, yung writ of certiorari at writ of prohibition. Prohibition ba yun? Basta ganon, no? Dalawa eh. Ngayon, sabi po ni Ace Barbers, hindi niya po pa nakikita yung resolusyon. Kumbaga, hindi niya pa natatanggap, no, ng kanyang opisina yung request ng Supreme Court for comment, no. Ang tanong diyan, sabi ni Roque, kung ano man ang desisyon ng korte, susundin niya o may isa na. O ngayon sabi niya, so the petition can be resolved forthwith. O ngayon kung sasagutin ito ng House of Representatives, tapos natalo ka ulit sa dalawa, what you gonna do? Are you gonna surrender yourself to the House of Representatives? Yun lang po ang tanong natin, mga kababayan. Susunod ka ba? Kung sinabi ng Supreme Court, Roque, the request of HOR is valid. Your request for any legal means to the Supreme Court is invalid. Basura. So ano gagawin mo? Are you gonna surrender yourself and bring those documents for us to really know saan ang galing yung pagtaas ng pera mo? Paano ka naka-afford ng 3 million na joint account kay Mr. Supranational? Di ba? Laki nun, mga kababayan. Paano nangyaring ganong kataas bigla ang pera mo? Di ba? Kami nagtatanong din. Di ba? Tama, mali. Now, mga kababayan, ito na lang basahin natin dito sa quote card ng Impact Leadership, yung summary ng mga sinabi ni Dan Fernandez at ni Representative Ace Barbers. No? Unahin nating basahin yung sinabi ni Dan Fernandez. Ito urging fugitive Harry Roque to surrender. Ayan, sabi dito. Sumuko ka na, Attorney Roque. Hindi na ito ang panahon para magpalusot. Attorney Roque should face the music and answer the allegations in the proper forum. Ang batas ang dapat manaig.
Hindi dapat itago ni Roque ang kanyang sarili sa likod ng mga technicalities o mga writ na wala namang basihan. Yung mga writ, mga statement, legal statement po, no? Nanghihingi siya, no? Balikan lang natin yung sinabi ni former Senator Leila de Lima dito po sa Impact Leadership. Nako, napapabulol tayo mga kababayan. Pasensya na po kayo ha. Nabubulol ako eh. Kasi naaano ako dito, naha-high blood ako kay Harry Roque. Ayaw ko naman po siyang pagsabihan ng masama, di ba? So ulitin lang natin yung sinabi ni former Senator Leila de Lima. Ha? On the protection order against the House Quad Committee filed by fugitive, talagang may fugitive talaga. Oh. Roque, fugitive na fugitive ka. Harry Roque's daughter. Ito lang, ulitin natin to. Legal relief has been much abused. Ina-abuse eh. Lahat sila tatakbo sa Supreme Court eh. Lately by fugitives like Bantag, Tebes, Kibuloy, and Alice Gu. The most recent is Harry Roque. There should be a judicial policy that will deny people on the run, on the lam relief from the courts unless they surrender first and submit to the authorities of the courts or Congress. Tama naman, may punto po si Dilima kasi na-abuse eh. Kasi nga, walang batas. Walang policy. Na bago ka manghingi sa amin ng kung anong mga protection o writ, sumuko ka muna. Submit mo muna yung sarili mo dun sa proper courts. No? No one should ever be allowed to invoke the law while running away from it. Correct. Fugitive ka tapos hihingi ka ng relief sa batas? Naku, ano ba naman yun? Di ba double standard na tawag doon? So now mga kababayan, dyan po sa statement ni Representative Dan Fernandez, may mga bumabatikos po na mga kakampi, mga lawyer ni Roque. Sinasabihan siyang, hindi ka naman lawyer eh. O di ba ganyan? Kung ano-ano pong pinagsasabi sa kanya. Pero ang tanong natin doon sa mga bumabatikos dito sa mga miyembro ng Quadcom, kayo ba member ng Quadcom? Kayo ba ay mga mambabatas? Di ba? Ngayon, kung di kayo mambabatas, o kung attorney man kayo ni Roque, di mag-member ka muna ng Congress. Di ba? Ang kapal ng mukha mag-criticize, member ka ba ng Quadcom? Di ba? O now, yung designated na pinaka-head ng Quadcom, siya ang tumatayong leader dyan, siya yung rudder. Sabi niya, I'm just the rudder. Ako lang yung nagtitimo, nagigiya, ganun. I'm not a dictator. I'm just a rudder. Di ba? Si Representative Ace Barbers, urging fugitive Harry Roque to respect the rule of law and cooperate with the ongoing investigation. Ito ang sabi niya. The Quad Committee is uncovering layers of criminal activities tied to Pogo. And we need full transparency from everyone involved. Kung walang itinatago si Atty. Roque, bakit siya nagtatago? The public deserves to know the truth. Correct! Tama po yung sinabi niya. Kung wala kang itinatago, bakit nagtatago? Kung wala kang itinatago, bakit ka tumatakbo? Bakit ka ayaw magpakita? Bakit ka tumatakas? Bakit patuloy mong iniinsulto ang Kongreso na dating kabilang ka doon? Kasi ang sabi ni Roque, hindi na daw po in aid of legislation yun. Kumbaga, prosecution na, persecution na. Aba, dapat naisip mo yan bago ka nag-promise. Bago mo voluntarily said that you will bring those documents to the next hearing. It is evident po. Nasaksihan po ng milyong taong nanonood ng hearing na yun. O ngayon, talaga meaning ikaw ay may tinatago. Diba? Tama, mali. Eto lang naman yan, no? Ano ang sabi nila dito? No? Sabi sa Inquirer, Quadcom can lift contempt order versus Roque if he shows up, submits document. So, simple. Diba? Ililip, tatanggalin yung contempt order sa'yo, yung detention order sa'yo, as long as magpakita ka sa hearing at isubmit mo ang documents. O di wala. Napakasimple. Kaso nga, may tinatago.
Di sana, ito na lang mga kababayan, no? Kung wala kang tinatago, malinis ang konsensya mo, sinasabi mong malinis ang pinanggalingan ng kwartang ito, saan nang wala akong koneksyon sa illegal na pogo, di sana, pumunta ka na. Nagboluntaryo ka na rin lang naman eh. Ngayon, binigyan mo kami na sa kaisipan namin na, ay, may ano to, may kalokohang ginagawa ito. Oo, may kalokohan kang ginagawa. Kasi bakit? Hindi ka na nagpakita. Tapos kung ano-ano ng dahilan mo, persecution na yan, prosecution na yan, dalhin nyo na sa tamang korte yan, haharapin ko kayo doon. Bakit hindi mo na ipakita doon? Bakit ka pa mag-aaksaya ng oras, panahon, at pera para humarap sa korte? Naka-out ka naman doon. Diba? They will give you the respect and the courtesy you needed. Diba? Dahil dati kang miyembro. Diba? Binigyan ka nga ng ang dami-daming leeway. O dito, sabi nila, ililip namin ng contempt at detention order sa'yo. Magpakita ka lang at dalin mo ang dokumento. Kaso ayaw mo eh. Gusto mo dumaan ka pa sa korte? Diba? Gusto mo humarap kayo sa judge? Maghahar ka ng lawyer? Dyan wala naman. Titingnan lang nila paano ka nakaamas ng ganong milyon-milyong piso. And how do you afford those travels with your whatever yung si supranational? With a joint bank account of 3 million pesos? How did you afford those things? Gusto na lang nilang makita. Dahil trabaho rin laman nila yun. Ayun ba? Sikreto ba sa iyo? Dapat sinabi mo na lang doon sa Quadcom, hindi po pwede. Gusto nyo executive, na lang tayo. Mag-executive session na lang. Huwag nang i-public. Pwede rin naman. Diba? Basta malinawan lang kami. Sabi, okay, legit naman pala. Yung ni Attorney Harry Roque, that's good. Wala na. Kung talagang wala kang connection sa illegal pogo, you will do it right away. Just to clear up your name, and your name will not be on we will not besmirk your name. Diba? Hindi namin pupulaan ang pangalan mo. Dito, anong tawag na sa'yo? Puganti ka na. O baka naman, tuwang-tuwa ka na tinatawag ka ng puganti because napag-uusapan ka. Ano ka, KSP? May ADHD ka ba? Di ba ganon, mga kababayan? Kulang ka sa pansin. Attention deficit hyperactivity? Ganon. Di ba, Elora? Di ba? Suset? Ano masasabi nyo, Maritel, Mio? Ano kayo? Di ba, kung walang tinatago, bakit nagtatago? Kung walang tinatago, bakit hindi makapunta sa Quadcom, ipresenta yung dokumento? Bakit kinakailangan pa magsalita na, pinapersecute ako, hindi naman in aid of legislation yan? Huwag mo na kaming paikutin, Roque. Kasi kung gusto mo, ano sabi nila? Kung ayaw mo, maraming dahilan. Kung gusto, may paraan. Di ba, nasaan ka doon? Nandun ka sa una. Kung ayaw, maraming dahilan. Ayan. Ito lang sabi ng inquirer, ililip namin yung contempt. Pumunta ka lang at dalhin mo ang mga dokumento. Ayun lang. Ano pa? Ito pang sabi ni Barbers, yung quote na lang. Well, very, very simple ang aming panagwagan sa kanya. Marami naman siyang kaibigan dito sa Kongreso and we just want him to be cooperative with the members of the Quad so that makatulong din siya sa ferreting out of the truth. Correct. If in these documents the record of him will prove that he has no participation or any involvement in this illegal pogo operations of Lucky South 99, then we will be more than willing to perhaps mend ways with Attorney Harry Roque. O baka nga mag-apologize pa sa iyo ang Quadcom. Diba? Kaso you're on the run eh. You think they're out there to prosecute and persecute you because ayun na kagad ang pumasok sa kaisipan mo. Mali naman yon, Attorney Harry Roque. Give them also the respect. Galing ka sa institusyon na yan, alam mo yan. You are being so vocal before with the former Senator Leila de Lima nung nasa chinat-chastise siya, sa drug war noon ni Digong. Sabi mo pa, noon, meron ka pa, naging spokesperson ka na, I hope she rots in jail. Ngayon, do you believe in karma is a bitch? What goes around, comes around? Di ba? You have spoken ill will with the former Senator de Lima. Now, it comes back to haunt you. Ayaw ko naman magsabi ng ill will sa'yo. Baka sa akin naman bumalik yan. Ang gusto ko lang is, mapalabas natin yung katotohanan tulad ng sinabi ni Barbers. Makatulong din siya sa ferreting out
to ferret out the truth, mapalabas yung katotohanan na ikaw, kung wala kang link sa Lucky South 99 na illegal pogo, wala kang link sa mga masamang gawain nito, yung pera mo ay legit na nakuha mo sa tamang pamamaraan sa iyong negosyo. That's it. Probably, sabi nga, they perhaps mend ways. Paano? Maybe they will apologize to you publicly. Right? Ayaw mo nun? Kaso ang dami mo pa at abogado ka, Roque, alam mo yan, you are just buying time. You just wanna, kumbaga feeling mo, mas matalino ka sa mga to. Kasi yung iba dyan, hindi naman lawyer. Oh, so what if you're a lawyer? If you are considering yourself a good, very smart lawyer, then prove it. Diba? Hindi yung ang dami mong paligoy-ligoy, nagtatago ka sa batas, sa pulis. Wala kang sa batas kaso napapulis ka na. Ayaw mo magpakita So therefore, ang perception ng tao, you are hiding something. Tama si Barbers kung kung walang itinatago, bakit nagtatago? 'Di ba? Kung alam mo ang katotohanan, why not tell it? Ba't ka pa pupunta ng korte? Napakasimple lang ng hinihingi sa'yo. Kasi bakit? Alam nyo na. Bakit nagtatago? Kung walang itinatago, bakit nagtatago? Di ba? Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.